yun, natural lang yung parang nagsusuot ng heels ng kapatid mo, nagsusuot ng pambabaeng damit. Underdog, tinubuan niya ako ng short. And right after that, hindi naman ako nagsumbong, pero parang na-retain sa memory ko yung ganong gawain. Paano magigising sa katotohanan na sila'y nilikha sa imahe ng Diyos? Alamin yan sa The 700 Club Asia. #TSCA in His Image. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. And to all our kababayans all over the world, warm greetings from all of us here. May your day be blessed, whatever circumstances you are in right now. Alam mo, Joyce, when I was growing up, there was this image, o call it na parang fantasy o dream ko, Wow naman. na magiging singer. Wow, type ko yan. Oh, and you know what I would do? I would get the blazer of my elder brother, put it on, syempre, ang laki-laki nun, no? And play the record. Excuse me, hindi kaseta, record player. And then meron akong hawak na ruler o kung ano, parang mic. So, minamount ko yung kanta. Gusto ko maging singer. Ini-imagine ko, nasa studio ako, ang lakas-lakas ng volume ng music. Ay, yun ang ano ko. Nakikita ko sa utak ko, Peter. I can imagine your story in my head. Ikaw, meron ka bang ganun na fantasy? Ako naman kasi, ang dream ko is to be my dad. Oh, to be your dad? To be my dad. To be the woman version of my dad. He was really my hero. Lahat ng ginagawa niya, gusto ko ding gawin. My dad kasi, nung pinalaki niya ako, he always said, you know, kasi nung time na yun, ano ba yun? Naku, hindi ko nasasabihin kung anong taon. Pero nung time na yun, parang if you're a girl, you're not as, you cannot do what the guys do. But he always said, you know, Joyce, you will do so well and you can do so well, you can do better than all the boys. So, lumaki ako ng ganon. He was such an affirming dad. Yes, he was. Grabe. So, I wanted to be the feminine version of him. Galing. You know, we are all created in the image of God. As the Bible says in Genesis 1:27, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. There you go. Nilikha ng Diyos ang tao na isang lalaki at isang babae. Nilikha tayo ng Diyos sa wangis niya, hindi upang maging Diyos din tayo, ha? But rather, He created us having the qualities that reflect God's goodness, spiritual depth, and intellectual capacity. That is so true. And you know what, Joyce? JM realized the truth after several years of living a homosexual lifestyle. Let's watch his story. 7 taong gulang si JM nang makadama siya ng hilig sa mga gamit at mga larong pangbabae. Nung nawala si Daddy, wala akong kasamang lalaki, puro ate ko lang. Sa isip ko, parang yung time na yun, natural lang yung parang nagsusuot ng heels ng kapatid mo, nagsusuot ng pambabaeng damit. Dahil iniwan na rin sila ng kanilang ina para sa ibang lalaki, walang naging gabay si JM sa paglaki. Sa edad na 12, dumanas siya ng sexual abuse na siyang nagbukas ng kanyang isip sa pita ng laman. Doon ako nag-open yung mind ko na parang siguro ganito talaga. Parang tinanggap ko na po sa sarili ko na yun siguro po yung kapalaran ko, tadhana na tinanggap ko na po. Namuhay si JM bilang isang bakla. Nagtrabaho siya sa isang beauty salon kung saan nagkaroon siya ng mga lalaking karelasyon at mga karanasan sa one-night stand. Nung time na ini-enjoy ko na po siya, talagang hinanap ko dun sa mga sitwasyon na yun yung pagmamahal ng isang magulang, isang father, isang kaya lahat ng mga nakakarelasyon ko nun, piniplease ko na mahalin ako, pati mga magulang nila. Nalulong na rin si JM sa alak, sugal at bawal na gamot na labis na nakasira sa kanyang buhay. Gumuho ang mundo ni JM nang matuldukan ang 8 taong relasyon nila ng kanyang boyfriend. Lalaki lang yan na but sa sarili ko, sobrang sakit.
kasi minahal mo yung tao. Taong 2017 nang magsimula ang bagong kabanata sa buhay ni JM sa pagtungo niya sa Dubai, UAE. Pero sa loob ng ilang buwang pananatili sa Dubai, bigo siyang makahanap ng permanenteng trabaho. Parang gusto ko nang mag-give up, gusto ko nang umuwi na lang sa Pilipinas. Hindi ako pinalad dito, parang hindi ito ang destiny ko, hanggang sa wala ka nang malapitan, hanggang wala nang pera, kumbaga talagang naubos ka. Isang araw, nakilala ni JM ang Kristiyanong kaibigan na dati ring naging bakla. Doon siya naimbitahan na dumalo sa Bible study sa simbahan. Hindi ko alam kung maintindihan ko ba to, ano yung kakalabasan nito, kumbaga ganun. Marami pa tumatakbo sa isip ko, but tinuruan ako kung paano intindihin yung salita ng Panginoon. Yung time na yun, yung pagyakap sa akin ng pastor, doon ko naramdaman yung presence ni Lord. Open arms kanyang tinanggap, niyakap kanya. Talagang yung welcome na yakap na bilang tatay. Isinuko ni JM ang kanyang buhay sa Panginoon at pinagsisihan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Doon nagwakas ang paghahanap ni JM ng pag-ibig sa mga maling relasyon. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa simbahan hanggang sa lumago siya sa pananampalataya at makamit ang bagong buhay kay Kristo. Marami akong nakarelasyon, marami akong mga kaibigan na minahal, na sila yung kinapitan ko. Yung time na mag-isa lang, isa-isa silang nawawala. Yung pala yung way ni Lord para mas makilala ko siya. Talagang thankful kasi talagang yung grace at saka yung pagmamahal ng Panginoon sa akin, hindi ko akalain na makakawala pa ako doon. Malalampasan ko yung mga bagay na yun. Sa paglakad niya sa tuwid na landas, natagpuan niya ang unang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. First time ko rin nakaramdam ng, kumbaga, yung feeling sa babae na, oh my God, ba't may ganun? May paghanga. Nade-develop na yung feelings, yung nade-develop na yung pagkalalaki ko. Taong 2021, nang ikasal si JM kay Jovi na kanyang close friend at isa sa mga worship leader ng simbahan. Nabiyayaan sila ng anak at ngayon ay sabay silang naglilingkod sa Diyos sa music ministry. Isang manager sa isang salon sa Dubai ngayon si JM at masayang ginagamit ng Diyos sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa mga naging katulad niya dati na homosexual. Walang imposible sa Panginoon na gusto mong magbago, babaguhin ka talaga niya. Ang masasabi ko na napakalayo ng buhay ko noon at ngayon dahil ngayon meron akong Kristo sa puso. Hindi man perfecto noon, at least yung kumbaga napagdaanan ko yung mga bagay na yun para maging strong ako tulad ngayon, maging padre de pamilya. Naging mailap man ang tagumpay sa buhay habang lumalaki si JM, nahanap niya ang tunay at walang katumbas na tagumpay nang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Alam mo, Peter, it is really difficult kung lalaki ka na wala kang parental guidance. Like in the case of JM, wala na siyang parents at a young age, so it was so easy for him to become lost. Because puros babae yung kasama niya sa bahay, so circumstances kind of drove JM to that. Plus yung mga kaibigan niya, ganun nga, he lost his virginity at a young age. He was exposed to that. Para bang wala kang compass eh. So wala kang direksyon. So yun, tama yun nangyari sa kanya. Alam niyo po, when JM surrendered his life to the Lord, his quest for love ended as he felt the unconditional love of God through the people he placed around him. He started living in God's image and was restored to God's original design for his life. That is being a man. He found God's purpose in his life and now fulfilling it. JM and his wife reflect the image of God as they minister to homosexuals, bringing hope and speaking the love of God to them. Apart from that, God blessed them economically as well.
And like JM before, are you confused with your identity? Do you feel unloved by your parents? And that's why you search for love from different people, even those of the same sex as yours. Are you in pain because people look down on you? My friend, look up to God, who loves you unconditionally. No matter who you are, no matter what you have done, you can cry out to Him right this moment. Surrender your pain, all your hurts, your heartaches, and accept Him into your life. If you want to follow us in that prayer, then let this be the prayer that comes from your heart. Just say, Jesus, you know me, you know my life, you know my struggles, you know my pain, you know my lifestyle. Yet, even if I continue to live this way, you love me unconditionally. I can never turn my back on that love. That love is like an embrace, a warm embrace of acceptance. And so now, Lord, I humble myself. I cry out to you and ask for your forgiveness. Lord, cleanse me from a lifestyle of sin for all my wrongdoings, all the times I have hurt you. And right now, Lord, I turn my back on sin and I face you as I want to journey with you. I invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will make me a new creation in your image. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for removing the shame from my life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayon tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, mabubuksan na ang inyong mga mata sa katotohanan ng pagkakalikha niya sa inyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hello, this is Peter Kairos. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Orly, laro tayo. Ng ano? Basta. Ng ano nga? Basta. Nagkaroon ng bahay-bahayan na laro-laro sa mga kabataan. And then under the bed of my mother, para nagkaroon kami ng, alam mo yun, nanay-nanayan, tatay-tatayan. Eventually, kinubabawan niya ako. At hinubuan niya ako ng short. And right after that, hindi naman ako nagsumbong, pero parang na-retain sa memory ko yung ganong gawain. Ang minsanang tagpong ito ang nagpaalab sa puso ni Orly na pumatol sa kapwa niya lalaki. Lalo pat siya ang nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Meron ng movements na kakaiba. So, nababrand na ako na ganon. So, dahil
Ewan ko, napakabilis ng thought na sa isang bading magkaroon ng awareness na nagkakagusto na talaga ako nun sa lalaki. Mas umigting ang masasamang gawain ni Orly dahil sa impluwensya ng barkada. Sumali din ako ng pageant kasi minsan nakita ko kulang yung income ng tatay. Ano kaya ang pwede ko maitulong? That's why I decided to join. I had some drinking pero hindi naman ako talaga lasenggo. Nagsusuka ako sa alak. Ito namang shabu, nagustuhan ko kasi artist na nga ako. So, I feel like, doing things like mag-drawing ng mag-drawing. Huminto si Orly sa pag-aaral sa kolehiyo upang makatulong sa pamilya. Nagtrabaho siya sa Saudi Arabia bilang isang fashion designer. Makalipas ang kalahating taon, umuwi siya sa Pilipinas saka nagsimulang hanapin ang Panginoon at dumalo sa simbahan. Ngunit sa pagbabalik niya sa Saudi, hindi pa rin niya tuluyang natanggihan ang masamang tawag ng laman. Nung nakita ko na confident ako na ligtas na ako at nakasulat na ang pangalan ko sa Aklat ng Buhay, parang doon ko pinagbigyan ng sarili ko. Kasi alam ko hindi pwede ako mahalin. So, I'm into sex na lang. Isang mutawa o religious police ang nagkakursunada kay Orly. I went with him inside the car. Pinilit ako nitong Arabo na ito na gawin yung gusto niyang ipapagawa. So, something happened inside the car. Para hindi ako kasuhan ito, pinagbigyan ko sa gusto niya. Ako naman, at that time, dahil napapamahal na sa akin ang Panginoon, parang nahihiya na ako, natatakot na ako na magpatuloy doon. Dumating na nga yung time na ako ay hindi niya napa-oo sa gusto niya. He decided to quit just for a while. Ang pala, meron na siyang plano na ako ay ipahuli. Sinampahan ng kasong prostitution si Orly. Sa loob ng kulungan, naranasan niya ang pagmamaltrato ng mga mutawa. Naging dahilan ito para tumawag siya sa Panginoon. I know the Lord will not agree, pero dahil ako yung nagdesisyon, it happened. And since may consequence, I have to pay for that. Ang prayer ko noon, sabi ko, Lord, this is really my fault. And I know you're my father. The only thing I need is that don't leave me here. Makaraan ng 4 na araw, nakalabas ng kulungan si Orly dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya sa kanyang kaso. Ngunit higit sa kalayaang ito ay ang kalayaang natamo niya nang manumbalik siya sa Panginoong Jesus. Ang buhay ng tao, sa pagiging isang bading, para ka rin nakakulong sa emotion mo Unless the Lord will, move, and unless you invite the Lord in your life, that's the time that your life will be freed. Nakapagtrabaho siya sa Dubai kung saan niya nakilala ang bagong nagpatibok ng kanyang puso. Hindi ang kapwa lalaki, kundi si Rajel, na kalaunan ay naging asawa niya. Nagkaroon sila ng 3 anak. Napakasarap ng experience, literally and spiritually, emotionally. I feel so blessed and I feel so whole. So ako naman, dahil bago yun sa akin, precious yun. Doon ko nakita na yun ang totoong design niya for me. Tara, pasok tayo sa shop. Nakapagpatayo na ngayon ng sariling negosyo si Orly. Isa na siyang aktibong manggagawa sa simbahan at nagpatuloy sa fashion designing. Maging ang buong pamilya niya ay binago na rin ng Panginoon. Kailangan mo ng Diyos at kahit anong gawin mo, ang Diyos lang ang may solusyon sa buhay mo. Ang the best na karelasyon sa buhay, whether ako ngayon na may asawa na at nagkaroon ng mga past experiences with men na hindi naman talagang dapat, si Lord pa rin ang ka-best na karelasyon. Ako na siya yung boyfriend ko, siya yung God ko, Savior ko, Lord ko, siya yung provider ko, everything siya. Peter, I look at Orly and I see the power of God. Sometimes we think nasa sitwasyon kasi tayo na there's nothing for me anymore, there's no hope. Sabi nga ni Orly kanina, because of what I was doing, who I was, feeling daw niya, hindi na siya worth loving, that nobody would love him. But his story shows that that's not true. When we think that we're hopeless, it's not true. The Lord loves us no matter what. Totoo yan, Joyce. And I also like that he manned up to his decision. He made the mistake. Sabi niya, I'm facing the consequences, but God, please don't leave me. So alam niya, siyang may kasalanan, pero yun ang appeal niya sa kay Lord. The Lord naman will never leave him kasi mahal siya ng Diyos. Amen. God delivered Orly from his homosexual lifestyle so he could live his original design of him as a man.
He is happily married now with 5 beautiful daughters. They live in Dubai, and Orly has his own salon business and is a vlogger, spreading the goodness of God, His mercy, and unconditional love. Image bearer na ni God si Orly. In a world where many are despairing due to different challenges in life and are losing hope, Orly, through his vlog, points them to God as the only one who can give us hope, deliver us from what we are going through, and give us a good future. Ito ang pangako ng Diyos, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. And if you were touched by the stories that you have seen on tonight's show, and feeling mo meron kang mga desire, but deep down inside, alam mo itong mga desire na to, mali, I want to pray for you right now. Even better, let's pray together for God to step in the middle of your life and help you change. Lord God, I just turn to you right now in the middle of this situation na hindi ko makontrol ang aking sariling mga gusto. I cannot stop myself. But I have seen the change that you did in Orly's life, in JM's life. And now I know that you can change me, and I invite you into my life right now. Lord, and I will echo what Orly said, don't leave me here. Don't leave me alone. I cannot live my life with joy and true happiness if you leave me alone, Lord. I know that the things that I want are wrong in your eyes, pero alam ko din na mahal mo pa rin ako. So Lord God, I take this desire and I put it before you, and I offer it to you, and I ask you to change this and give me a new heart. Replace this old heart of mine and make it new again. I want a heart that seeks to please you, and only you, Lord God. Change this heart in me. I know it can be done, so I put my faith in you. 100% come into my life and change me. Amen and amen. And the power of God by His Holy Spirit is being poured on you this very moment to change, to be delivered, and to be set free. So enjoy your newfound freedom because Jesus has set you free. And there's someone also right now whom the Lord is healing from a stiff neck. The Lord is healing you. There's also someone going through kidney problems. You're undergoing dialysis. The Lord is giving you brand new kidneys. There's also someone suffering from an infection in your liver. The Lord is healing you from that. Stage 3 cancer, cervical cancer is being healed this very moment. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone with a swollen right knee. You're in so much pain. The Lord is healing you from that condition. A gum infection that has been on you for a few days, the Lord is healing you, drying up that infection. Receive that healing in Jesus' name. Amen and amen. Bata pa lamang si Edwin ay naranasan na niya ang pagmamalupit sa kanya ng ama. Ang nagtulak sa akin para umalis ako ng bahay ay makakain ng masarap. Kasi walang sarap. Mahirap tapos may gulpe. Walang sarap. Tumungong Maynila at doon nakipagsapalaran si Edwin. Nakakilala ng mga kaibigan na nagmulat sa kanya sa kamunduhan. Mula noon, natutong magdroga at manlalaki si Edwin. 3 beses nakulong si Edwin dahil sa pagnanakaw at iba pang kaso. Upang makaiwas sa kalaboso, tumungo siya sa Cavite at doon nangamuhan sa isang beauty parlor. Unti-unting umunlad si Edwin dahil sa kanyang pagsusumikap. Nakapagpundar ng sariling salon. Nakukuha niya ang layaw sa buhay. Nakakapagdroga araw-araw. Nakakapanlalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi naging masaya si Edwin.
Batid niya na hindi ito sapat upang mapunan ang kakulangan sa kanyang buhay at hindi ito bubuo sa kanyang pagkatao. Hanggang sa isang gabi ay napanood niya ang programang The 700 Club. Sabi ni Pat Robertson, at nakita ko kasi doon may isang bakla. Bakla daw siya dati, naglalakad sila sa dagat. Kasama niya kanyang asawa at saka ang anak, na siya raw ay binago ni Jesus. Sabi ko, isang hininga lang at isang salita lang na ilabas ko. Sabi ko, may pag-asa pa pala. Yun nga ang pagkakaalam ko kasi pag bakla ka si Nina, bakla ka mamamatay. Kaya noong sabi pwedeng magbago, tinanggap ko kagad si Kristo. And that time, nag-umpisa na ang pagbabago. Bagamat may mga failure, may mga pagsubok, wala na nakapasok sa puso ko kundi si Kristo until now. Noon, ang akala ko, sabi ko, mamamatay ako pag wala akong lalaki sa buhay ko. Pero ngayon, mamamatay ako pag wala si Kristo sa buhay ko. Dininig ng Panginoon ang pagnanais ni Edwin na magbago at ipinaranas sa kanya ang pag-ibig na walang sinisino. Ang nagpabago sa akin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga, if anyone is in Christ, sa new creation, the old is gone and the new has come. Dahil sa kaloob na talento, nakilala ang pangalan ni Edwin Samot sa larangan ng hairstyling. Ito rin ang nagtulak sa kanya upang magbukas ng massage parlor, spa, interior design at landscape business. Ngayon ay mayroon na siyang 18 branches ng Edwin Samot Salon. Bukod pa roon ay naitayo na rin ang Chardon Events Place. Marami ako nakikita ng mga tao, higit sa lahat dito sa lugar ko, na nagsasama sila na hindi sila kasal. At marami pa na gusto magpakasal, hindi na naman nila malaman kung paano sila magpapakasal. Kaya inilagay ko ang lugar na ito para makatulong, hindi lang ang pagkakita. Ito rin yung mga low budgeted na lugar. Maaari ding gamitin ang lugar para sa mga seminar, Bible study, competition at iba pang mga okasyon. Naging tapat ang Diyos sa buhay ni Edwin. Patunay nito ang walang patid na pagpapala sa kanyang buhay. Kailangan yung naging epekto sa akin ng 700 Club. Kailangan bumunga rin yun. Kaya inililipat natin. Dahil kung hindi dahil lang sa 700 Club, syempre hindi rin ako nakakilala sa Panginoon. Wow, nakaka-bless masyado yung kwento ni Edwin. Talagang may pag-asa. Yep, and that's what keeps him going, and the Lord continues to bless him and favor him. Amen. Alam niyo po, God desires to see His image reflected in our lives. When we receive God's gift of salvation, He makes us a new creation. And we are changing constantly into His image, reflecting that image to those around us. And that means even in times of trouble and severe trials, we reflect Christ's joy, hope, and strength. When we face temptation, we reflect God's righteousness. And when we receive blessings, we demonstrate God's graciousness. To live in God's image, we must put off our old self and put on our new self. As the Apostle Paul says, put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ephesians 4:24. That brand of new self was given to us by God through His Holy Spirit when we were born again. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, Paano nakalaya sa iba't ibang bisyo si Chad? Ang aking pong bisyo ay palala ng palala. paano nagkaroon ng magandang bahay at buhay si Dana? Yung challenge ko po talaga that time is wala akong background sa business. Paano nahanap ni June ang kanyang The One? Ang mga kasagutan sa Ready, Set, Grow. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.